Mga kabunyog, mga kabayan, welcome sa isang namang episode nitong aking bagong segment. Ano ang totoo dito? ATD. Ayan, mga kabunyog. mayroong mayroong kontrobersyal na mayroong kontrobersyal na mga posts, komentaryo kay Robin Hood Padilla, mga kabunyog, mga kababayan. Nagkalat na naman si Robin Hood Padilla eh. Hmm? Tungkol ito doon sa tungkol kasi ito doon sa ah, nag-post kasi si Robin Hood Padilla, nagbigay yata siya ng 1 million. Nagbigay yata siya ng milyon na tulong doon sa mga taga Bungaw, Tawi-Tawi ba 'yon? Bungaw, Tawi-Tawi. Hmm? Um, o sa Mindanao. Nagbigay siya 1 million. Ay inano niya pa eh. Ah, Inano niya pa, parang binandila. Binandila sa social media, sa pinost niya pa. Yung pagbibigay niya ng 1 million. Eh alam naman natin ngayon, may kampanya ngayon laban sa EPAL. Yung mga ginagawa ng politiko, wag mo nang ibandila ito. EPAL naman yan eh. Eh ngayon, syempre, pinost yun ni Robin. Yung pagbibigay niya ng 1 million. Daming pera. Talagang naka-display. Talagang ibinandila yung 1 million na pera. Eh marami nga naman 'yon. Naka-ano pa, naka-bundle, naka-ano, naka naka-bundle pa yung 1,500 pesos. Ngayon, naging laman 'yun ng ng mga komentaryo, negatibong reaksyon sa social media. Ngayon, siyempre tinanong si Robin ng media, anong reaksyon niya doon sa mga nangbabas. Kasi binabas si Robin tungkol doon. Ngayon, ang sagot ni Robin, ah, binalikan pa ang media. Yung media pa ngayon yung sinisisi. Ito talagang si Robin Hood Padilla. Ang gusto niya lang yata ang mga ibalita at ikwento tungkol sa kanya, positive eh. Nagpolitiko pa siya. Dapat pag politiko ka, handa ka na may mga comments sa'yo, may mga bashing sa'yo. Normal yun. Itong si Robin, hindi. Sabi ni Robin, ang comment ni Robin, nung tinanong siya anong reaksyon niya doon sa mga bashers niya, doon sa kanyang pagpo-post noon ngang mga pera na yon. Sabi niya, kayo eh, binabalita nyo eh. So, ang sinisisi niya pa yung media, kayo eh, yung binabalita nyo eh. Ibig sabihin, ang nagkakalat ng ganun, yung media. Kaya, ang sinisisi niya, yung media. Tapos nung tinatanong siya tungkol doon, bakit niya kasi pinost yun, pinakita niya yun, palusot na si Robin. Ang palusot ni Robin, para gayahin nyo. Para gayahin nyo. Ibig sabihin, kung may pera kayo, di magbigay din kayo. Yung pampalusot ni Robin na kaya daw niya pinost yun para yung mga gustong tumulong na may pera din, gumaya rin. Palusot na lang ni Robin. Unang-una kasi, mali talaga yung ginawa niya. Mali talaga yung tapos ang sinisisi niya, yung media. Sasabihin niya, kayo eh, binabalita nyo eh. Tapos nung tinatanong bakit niya kasi talaga pinost, nagpapalusot. Yun. Yan kasi ang problema dito kay Robin. Alam niyo, napapansin natin kay Robin, parang wendang na to si Robin eh. Hindi na alam kung anong gagawin eh. Wala kasing nagagawa. Walang nagagawa, walang substansyal na nagagawa bilang senador. Dati, nung kasisimula niya pa lang sa Senado, ang hawak niyang committee, yung Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes and Laws. Hindi niya naman kaya yun. Pang-abogadong committee yun. Wala namang nangyari. Wala naman siyang nagawa. Ngayon, kahit yata yung Senado, hindi na alam kung saan siya ilalagay. Nung una, linalagay sana siya sa Senate Ethics Committee. Lalo namang wala siyang walang kredibilidad siya doon. Senate Ethics Committee, ang mga ginagawa mo, nag-aano ka ng bigote, nagsusuklay ka ng bigote, hayag-hayagan, garapalan yung pagkain mo, pinapakita mo sa publiko habang
habang malalim yung pinag-uusapan sa Senado, wala, ang dami na talaga kasing bloopers ni Robin. Tapos yung asawa niya pa, si Mariel, ginawang yung nag-live stream doon sa opisina ni Robin, nagpo-promote ng kanyang ano ba yun, beauty products mang pinopromote. Tapos na-involve pa sa kontrobersya yung kanyang staff, si Nadia Montenegro yun, di ba? Si Nadia Montenegro, sa kanya pa yata sa kanya pang staff yata yun ha? Anyway, ngayon wala na. Hindi na maano ni Robin kung anong ano niya. O nga, biglang nag-post nung pera. O di syempre, mag-aani nga naman ng reactions yon, negative reactions, lalo sa social media. Ngayon, nang binabas na siya, tinanong ng media ng reaksyon niya. Ang sinisisi ni Robin yung media. Bakit kasi binabalita nyo? O tanong naman sa kanya, bakit po kasi pinost nyo yon? Anong purpose nyo? Palusot si Robin. Ay gusto niya raw gayahin ng iba. Yung mga may pera din, magbigay din daw. Palusot. Huling-huli na si Robin na kaipalan niya paepal yung ano niya Pinagmamalaki niya yung pagbigay niya ng pera, ng tulong na pera sa mga taga Bungaw, Tawi-Tawi, doon sa Mindanao. Tapos nung nasukol na siya, ang palusot niya na lang para daw gayahin ng iba. Huwag mo nga kami, Robin. Ang totoo, ang totoo dito, huling-huli ka na, Robin. Huwag ka nang magpalusot. Yan ang totoo. Ito, mga kabunyog, mga kabayan, pag-usapan nga natin, ano bang totoo dito? Bakit galit na galit parang galit na galit ang mga supporters ni Revilla? Siyempre, kahit ang Revilla, galit na galit kay Bernardo. Talagang nakasentro yung mga reactions nila, yung mga panawagan nila. Dapat daw, wag daw ipasok sa witness protection program si Bernardo. Nung isang araw kasi nagkaroon ng preliminary investigation sa DOJ. Syempre, kahit nakakulong sa BJMP facility si Bong Revilla, a-attend talaga siya doon sa preliminary investigation kasi hiwalay na kaso yun Sa ngayon kasi nakakulong siya, ang kaso niya graft at saka malversation. Yung graft nakapagpiyansa siya, parang 70,000 or 80,000. Magaan lang naman yung kaso na yun. Pero yung malversation non-bailable. Kaya hindi siya naka-release. Pero yung mga naisampa na sa kanyang kaso na graft at malversation, pauna pa lang yun. Mayroon pang separate na kaso na nasa preliminary investigation pa lang. Yan yung dinidinig sa DOJ. Syempre, kailangan niyang mag-attend doon sa hearing na yon. So, dinala siya, nakaposas, naka-PDL na yung normal na damit ng preso, anang isang PDL, person deprived of liberty. Ngayon, habang papunta siya doon, yung mga supporters niya galing Cavite, nagrarally doon sa labas. Binabasa ko yung mga yung mga tarpaulin sila, ang mga nakalagay. Ang nakalagay sa tarpaulin, talagang binibira si Bernardo. Galit sila kay Bernardo. Ang nakalagay, sabi doon sa tarpaulin, mga kabunyog, Yusek Bernardo, panagutin, ikulong. Hindi dapat maging state witness ang mastermind. Yusek Bernardo, panagutin. Talagang si Yusek Bernardo, yung kanilang pinag-iinitan, mga kabunyog, mga kababayan. Galit yung mga Revilla at yung mga supporters nila kay Bernardo. Kasi si Bernardo yung Si Bernardo talaga yung main na witness laban kay Bong Revilla. Ay kaya lang ginawa na, pumasa na si Bernardo sa witness protection program. Pasado na siya sa pagiging state witness. Ibig sabihin, hindi nakakasuhan si Bernardo. Instead, gagamitin na siya ng gobyerno na state witness laban kay Revilla. Ay di syempre, galit na galit ang mga DDS at ang pamilyang Revilla. Ay galit na galit ang mga supporters nila at ang mga Revilla. Kasi,
Si Bernardo talaga ang nag-pin down kay Revilla eh. Napakalinaw pa naman ng mga naratibo ni Bernardo. Unang-una, siya pa mismo ang nagdala ng pera doon sa bahay ni Revilla. At si Revilla pa rin mismo umano ang tumanggap. Oh, doon kaya pag sinalang yan si Bernardo, magpipresent yan ng mga ebidensya niya. Siguro, baka nung mga araw na yan, halimbawa, pumunta siya ng Bacoor, baka may ipipresent siya dyan ng mga, siguro may conversation sila ni Bong Revilla. Hindi naman sasabihin yun ni Bernardo nang wala siyang mga supporting evidence o mga suportang ebidensya doon sa sinabi niya laban kay Bong Revilla. Kaya medyo galit talaga itong hindi pala medyo, sobrang galit ng mga Revilla kay Bernardo. Kaya kinukontra nila yung pag-aproba kay Bernardo bilang state witness. Kaya yung mga panawagan ng mga nagrarally sa labas ng DOJ nung araw na yun na nandun si Revilla, ang panawagan nila, hindi dapat gawing state witness si Bernardo. Bernardo, mastermind, panagutin. So ang inaakusa nila, si Bernardo ang mastermind. Kaya ito ang dapat makulong, makasuhan. So, ngayon, kinukontra nila ang pag-aproba ng DOJ sa Witness Protection Program. Ginawang state witness si Bernardo eh. Kaya nga ang sabi ni Revilla, makakatulog pa kaya ang mga nag-akusa sa akin? O ang tinutukoy niya diyan sila Bernardo. Marami kasing alam si Bernardo. Ninong daw si Bernardo ng anak ni Revilla. Si Revilla din yata ninong din ng anak niya eh. Talagang malalim ang pinagsamahan nila. Malalim ang kaya maraming alam si Bernardo talaga kay Revilla. Kaya lang, siyempre nasukol na si Bernardo. Wala na. Parang sa kanya, wala na siyang magagawa. Sasabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. At saka pinapasauli sa kanya. Yung mga di umano'y ninakaw niyang yaman, siyempre yung mga nakuha ni Bernardo, 1 billion yata. 1 billion ang pinapasauli kay Bernardo. Bahagi yan nung agreement o kasunduan sa kanyang pagiging state witness. Sasabihin niya ang lahat ng niyang nalalaman at ibabalik niya yung halos 1 billion ang kinukompute na dapat niyang ibalik. Kaya naaprubahan yung kanyang witness protection program. Ginawa siyang state witness. Pero siyempre, galit na galit sila Revilla. Kasi siya lang naman talaga yung pinakamatibay na testigo laban sa kay Bong Revilla eh. Kaya lang, yung pagkakakwento kasi ni Bernardo, walang kumbaga walang napaka-consistent ng mga sinasabi, yung alam na alam niya talaga ang lugar ng Revilla, yung relasyon nila ng Revilla ay malapit talaga, close talaga sila. Kaya ang hirap lusutan ito ni Revilla. At saka yung mga projects ni Revilla dun din sa Bulacan. Binisita pa ni Revilla yon nung may mga pictures din na nandun si Revilla mismo sa Bulacan. Kasama niya yung si District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara, si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, kasama niya doon. Kaya talagang involved si Revilla doon sa mga proyekto sa Bulacan. Kaya lumalabas matitibay ang mga ebidensya at mga testigo laban sa kanya. Ay siyempre, gustong sirain ng mga tao na supporters ni Revilla at ng Revilla si Bernardo. Kasi pag nawala si Bernardo, pag hindi na ito state witness laban sa kanya, magiging mahina na ang kaso ng gobyerno laban kay Revilla. Kaya kay Bernardo talaga sila galit na galit. At ang sinasabi ni Revilla, nakakatulog pa kaya ang nag-aakusa sa kanya. Parang kung titingnan mo, ang pinapalabas ni Revilla, hindi totoo yung mga sinasabi sa kanya.
na inaakusa lang siya, ginagawan lang ng mga ng mga kasinungalingan. Wala daw siyang kasalanan. Pero sa isang banda rin, pwede mo ring sabihin na ang sama ng loob ni Revilla ay nakakatulog pa ba ang mga gumagawa nun sa kanya? Nung parang magkakasama sila sa lahat ng ginagawa na yan. Sa lahat ng nangyari na yan, nanginabang sila lahat. Tapos ngayon, siya lang yung magidudusa. Kasi sila Bernardo, state witness na. Ibig sabihin, drop na yung charges sa kanila. Kaya nga yung reaksyon ng abogado anong abogada pala. Apat silang respondents o pinapanagot diyan. Si Bryce Hernandez yata, si Revilla, si Bernardo, at saka si Alcantara. Tapos pagdating ngayon, lahat ng tatlo, hindi si Bryce Hernandez, yung Opulencia, yung regional director ng dati ng DPWH. Yung tatlo na yon, apat sila na respondents, Revilla, Opulencia, Alcantara at Bernardo. Ngayon, ang nangyari, yung tatlo, wala na, state witnesses na sila. Si Revilla na lang natitira. Kaya, ang sabi nung abogada ni Revilla, ang nangyari dito, apat yung dating respondents, tapos pagdating ngayon, ito na lang kliyente namin. Si Bong Revilla na lang ang natira, yung tatlo, state witnesses na. O kaya, ang sabi nga, pwedeng yan yung kung titingnan mo, lahat naman sila ng inabang, tapos pagdating ngayon, siya lang yung nagdudusa. Kasi yung tatlo, state witness na yon, madadrop na yung madadrop na. Ang problema kasi kay Revilla, unang-una, napakalaki ng role niya. Sa kanya yung simula eh. Siya yung proponent ng siya yung source ng pondo. Siya yung proponent eh ng mga projects na yon. Kaya mahirap siyang maging state witness. State witness na yung tatlong respondents. Kaya siya na lang talagang natira. Kaya galit talaga si Revilla na ang nangyari parang siya yung naiwan. Siya na lang yung nagdurusa sa na yan, mga nangyari na yan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, anong totoo dito sa alamin natin, anong totoo dito sa kampo ni Duterte? Yung mga abogado ni Duterte sa ICC, sila Attorney Kaufman, mayroon na namang motion. Mayroon na namang hinihiling sa ICC pre-trial chamber. I-disqualify daw yung tatlong lawyers ng mga biktima ng drug war ni Duterte. Wala na sa hulog itong kampo na ito ni Duterte. Wala na sa hulog itong sila Attorney Kaufman. Anong totoo dyan? Ang totoo dyan, mga kabunyog, mga kababayan, desperado na sila kung ano-ano na lang ginagawa. Mula nang magsimula yung kaso na yan ni Duterte sa ICC at maging abogado si Kaufman, panay pang didelay na lang ang ginagawa. Nung una, ang pinapadisqualify niya nila Kaufman yung mga judges. Yung mga judges sa pre-trial chamber, pinapadisqualify. Hindi umubra. Yung mga requirements na mga ID ng mga biktima at mga testigo, gusto nila government-issued IDs lang. Hindi naman pwede yun. Denied na naman sila. Interim release, denied na naman. Challenge sa jurisdiction, denied na naman. Fitness to stand trial, sabi nila hindi daw fit to stand trial si Duterte, denied na naman. Lahat na lang. Ngayon, ilang araw na lang, 2020, February 23, confirmation of charges hearing na ni Duterte. Ilang araw na lang, mayroon na naman ngayon panibagong request o hiling ang kampo ni Duterte, yung mga abogado niya, sila Kaufman. Ang hinihiling na naman nila, i-disqualify daw yung tatlong Pilipinong lawyers na tumutulong sa mga biktima. Si Attorney Butuyan, si Attorney Andres, at si Attorney Kainan. Yung pangatlong lawyer na babae, si Nicolene, yan, Attorney
Arcayna, sorry, Nicolin Arcayna. Oh, tatlong lawyers na ano, mga Pilipinong lawyers ng mga biktima gustong ipa-disqualify nila ng mga abogado ni Duterte. Ano ba 'yan? Hindi na lang lumaban ng ano kung talagang may laban sila at sa tingin nila walang sala si Duterte. Ilaban na nila, labanan nila sa merito ng kaso. Hindi. Ito talagang delaying tactics lahat eh. Pang-delay, pang-aabala. Oh. Ang motion na naman nila ngayon, conflict of interest daw. Oh. Ito daw si Arcayna, itong abogadang ito, ay dating inassign ng ICC registry, oh, inassign na inassign ng ICC Pretrial Chamber 1, inassign na manager ng kaso ng mga biktima. Ha? Kaya may conflict of interest daw. Eh, alam nyo, masyado ng ito. Ang totoo, desperado na si La Kaufman kung ano-ano na lang ng mga maniubra ang ginagawa. Ha? O ngayon, gusto nila yung lahat ng lawyers na Pilipino, wag nang payagan ng ICC Pretrial Chamber na maging lawyer sa mga biktima. Saan ka naman nakakita noon? Karapatan naman ng mga biktima magkaroon ng lawyers. Kung aalisin nila yung mga Filipino lawyers na yon, ang mangyayari, foreign lawyers na lang yung pinoprovide ng ICC na lawyers na foreigners. Hindi, magaling pa rin naman na ang mga lawyers ng mga biktima ay mga Pilipino. Kasi ang mga Filipino lawyers na ito, alam nila, sila yung nakakaalam ano yung nangyari sa war on drugs ni Duterte at ano talaga ang nangyari diyan sa mga biktima na yan. At the same time, accredited sila na lawyer sa ICC kaya allowed silang mag-practice doon. Pag inalis itong tatlong ito, ang tatayong lawyer ng mga biktima ay ipoprovide ng ICC. Yung mga lawyers ng parang kung sa parang PAW doon, mga foreign lawyers yan. Foreign lawyers. Okay naman ang foreign lawyers kasi alam naman nila yung sikot-sikot sa ICC, pero yung pagkaalam sa pasikot-sikot ng war on drugs ni Duterte, ano ba talagang nangyari diyan? Yung ng mga biktima. Mas mabuti na itong mga Filipino lawyers ang mag-handle niyan. Kaya lang, ang ginagawa ni Kaufman ngayon, dinidisqualify yung mga lawyers na yun, yung tatlo. Conflict of interest daw. Wala, talagang na ito. Itong kampo ni Duterte, wala na sa hulog ito. Ang totoo niyan, desperado na si Kaufman. Hindi niya kasi kayang labanan talaga ang kaso. Yan ang totoo dyan. Ang totoo dyan, napakabigat ng mga ebidensya at testigo laban kay Duterte. At yung depensa ni Duterte, ano bang laging depensa ni Duterte? Ang laging depensa niya, ginawa ko yan para sa kinabukasan ng aking bayan. Ginawa ko yan para sa kabataan kasi grabe na ang drug sa aking bayan. O sige nga, gawin mo ngang depensa yan. Di inamin mo na ginawa mo. Kaya lang, kahit ano mo doon, kahit pa sabihin mong maganda yung layunin mo dyan, ang ginawa mo, extrajudicial killing siya. In-order niya, kill, kill, kill. In-order niya, kung ayaw manlaban, pilitin yung manlaban. Yung mga alam ni Kaufman, ang bigat ng depensa niya, hindi niya kayang depensahan si Duterte. Yan ang totoo diyan. Kaya ayaw niya talagang lumaban na diyan sa kaso na yan, yung merito ang paglabanan. Hindi. Gusto niya technical. At para humina yung depensa, ay humina yung prosecution, ang gusto niya, yung mga abogado ng biktima ng mga Pilipino, ay i-disqualify. Imagine niyo naman yan. Karapatan naman ng mga biktima magkaroon ng abogado. Sana wag pagbigyan ng ICC yan. Kaya lang ito syempre gusto rin ng ICC lumabas na fair, patas. Kaya marami rin sa pag nagfa-file si Kaufman, hindi naman binabaliwala lang ng ICC, pinapakinggan para makita na na fair. Kaya lang masyado na ang pang-aabala ni Kaufman. Yan ang totoo diyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Sa susunod po, abangan nyo ito. Regular ko na pong segment ito. Ano ang totoo dito?